Matapos matuklasan ang katotohanan, mas naging malapit sina Sofia at Alexander kaysa dati. Ang hindi pagkakaunawaan na dating namamagitan sa kanila, ang naging dahilan kung bakit mas lalo silang nagtitiwala sa isa't isa. Hindi na sinubukan ni Alexander na magtago sa likod ng kanyang seryosong imahe bilang CEO, at nalaman ni Sofia na sa likod ng kanyang malamig na anyo ay isang lalaking may mabait, at mapagmalasakit na puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam si Alexander ng tunay na kaligayahan. Isang umaga, dumating si Sofia sa opisina ni Alexander na may dalang 2 tasa ng kape. Isa para sa CEO, sabi niya nang nakangiti. Tiningnan ni Alexander ang kape at marahang tumawa. Binibigyan mo pa rin ba ako ng kape tulad noong una tayong nagkita? Ngumiti si Sofia. Oo, dahil iyon ang araw na natuklasan ko na kahit ang isang makapangyarihang CEO ay maaaring magmukhang pagod at nangangailangan ng kaunting kabaitan. Tiningnan siya ni Alexander ng may pagmamahal. At iyon ang araw na nakilala ko, ang babaeng nagpabago sa buhay ko. Namula si Sofia. Hindi napapansin ang kanilang kaligayahan. Nanood si Victor mula sa malayo, puno ng galit at selos. Nabigo ang plano niyang sirain si Alexander. Sa halip na masira sila, mas lalo pa nitong pinatibay ang kanilang relasyon. Minsan na akong natalo, sabi ni Victor. Pero hindi na ako matatalo ulit. Gumawa siya ng bagong plano, hindi para atakihin ang kumpanya ni Alexander, kundi para saktan siya sa emosyonal na aspeto. Alam na ngayon ni Victor ang pinakamalaking kahinaan ni Alexander. Si Sofia. Samantala, naghahanda si Alexander para sa isang mahalagang business trip. Malapit nang ilunsad ng kumpanya niya ang pinakamalaking proyekto nito, at gusto niyang maging bahagi ng selebrasyon si Sofia. Gusto kitang katabi habang inaanunsyo, sabi ni Alexander sa kanya. Ngumiti si Sofia, ang ibig mong sabihin ay bilang business partner mo. Ngumiti rin si Alexander. No, bilang ang taong nagbibigay inspirasyon sa akin araw-araw. Parang bumibilis ang tibok ng puso ni Sofia. Ngunit bago pa siya makasagot, may nangyaring hindi inaasahan. Kinabukasan, hindi dumating si Sofia sa trabaho. Naghintay si Alexander. Ang mga minuto ay naging oras. Tinawagan niya ang telepono nito, ngunit walang sumasagot. Isang takot ang pumasok sa kanyang puso. Hanapin siya, sabi niya sa kanyang security team. Agad na nagsimula ang paghahanap. Pagkatapos ay nakatanggap si Alexander ng isang hindi kilalang mensahe. Kung gusto mong makita muli si Sofia, pumunta ka ng mag-isa. Humigpit ang pagkakahawak niya sa telepono. Sa unang pagkakataon, ang makapangyarihang CEO na walang kinatatakutan ay nakaramdam ng kawalan ng kakayahan. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang assistant na si Michael. Sir, maaaring isa itong patibong. Tiningnan siya ni Alexander ng seryoso. Wala akong pakialam, pero ang kaligtasan mo. Mas mahalaga ang kaligtasan ni Sofia. Walang pag-aalinlangang umalis si Alexander. Sinundan niya ang lokasyon na ipinadala sa mensahe at nakarating sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Sa loob, nakita niya si Sofia na nakaupo sa isang upuan. Sofia. Tiningnan niya ito nang may luha sa mga mata. Alexander, hindi ka dapat pumunta rito. Pagkatapos ay umalangaw ang isang pamilyar na boses sa silid. Nakakaantig. Lumabas si Victor mula sa dilim. Nasa iyo na ang lahat, Alexander. Pera, kapangyarihan, tagumpay, at ngayon ay nasa iyo na ang pag-ibig. Tinitigan siya ni Alexander ng galit. This ends now, Victor. Ngumiti si Victor. No, Alexander. Simula pa lang ito. Isiniwalat niya ang kanyang huling plano, isang sekreto na maaaring sumira sa kumpanya ni Alexander, at sa lahat ng kanyang itinayo. Ngunit nagkamali si Victor. Minaliit niya kung gaano kalayo ang gagawin ni Alexander, para protektahan ang babaeng mahal niya. Natahimik ang abandonadong bodega. Nakaharap si Alexander kay Victor, ang mga mata ay puno ng galit, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang isipan. Alam niyang ang pagkawala ng kontrol ang eksaktong gusto ni Victor. Plinano mo ang lahat ng ito para lang saktan ako, tanong ni Alexander.
Ngumiti si Victor. Hindi, Alexander. Gusto kong maramdaman mo ang nararamdaman ko. Palagi kang mayroong lahat, ang matagumpay na kumpanya, respeto, at ngayon ang pagmamahal ng isang taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Tiningnan ni Sofia si Victor nang may pagkadismaya. Victor, hindi ka kailanman magiging masaya sa paghihiganti. Tumawa lang si Victor. Hindi mo naiintindihan, Sofia. Ang mga taong tulad ni Alexander ay laging nananalo. Gusto ko lang na may mawala sa kanya na isang mahalagang bagay. Humakbang si Alexander paharap. Kung may problema ka sa akin, harapin mo ako. Huwag mong idamay si Sofia. Tiningnan siya ni Victor ng malamig. Iyon ang pagkakaiba natin. Sa wakas ay nakahanap ka na ng isang bagay na dapat protektahan. Samantala, sa labas ng bodega, palihim na sinusubaybayan ni Michael at ng security team ang lokasyon ni Alexander. Bago umalis, nagpadala si Alexander ng isang nakatagong signal mula sa kanyang telepono. Alam ni Michael na nanganganib ang kanyang boss. Kailangan nating mag-ingat, sabi niya sa team. Unahin ang kaligtasan ni Sofia. Sa loob ng bodega, ipinakita ni Victor kay Alexander ang isang file. Naglalaman ito ng impormasyon na maaaring sumira sa Reyes International Group. Tiningnan ni Alexander ang mga dokumento. Nangalap si Victor ng mga lumang record ng kumpanya, at minanipula ang impormasyon para palabasing sangkot ang kumpanya ni Alexander sa mga ilegal na aktibidad. Kung ito ay mabubunyag, sabi ni Victor, magdamag na mawawala ang iyong reputasyon. Mukhang nag-aalala si Sofia. Alexander. Ngunit nanatiling kalmado si Alexander. Itinayo ko ang aking kumpanya ng may katapatan. Ang mga kasinungalingan ay maaaring lumikha ng mga problema, ngunit ang katotohanan ay palaging lalabas. Nagalit si Victor. Naniniwala ka pa rin ba na magtitiwala sa iyo ang mga tao? Tiningnan siya ni Alexander. Hindi ko kailangan na magtiwala sa akin ang lahat. Kailangan ko lang malaman na ginawa ko ang tama. Nagulat si Sofia sa mga salitang iyon. Napagtanto niya na ang lalaking mahal niya ay hindi na ang malamig na CEO na tanging tagumpay lang ang mahalaga. Siya ay naging isang pinunong naninindigan para sa tama. Bigla, umalangaw-ngaw ang tunog ng mga yabag sa bodega. Lumipat si Victor. Pumasok ang security team. Napapalibutan ka, Victor, sabi ni Michael. Sinubukan ni Victor na tumakas, ngunit ang ebidensyang ginawa niya laban kay Alexander ang naging ebidensyang naglantad sa kanya. Natuklasan ang kanyang mga mensahe, plano, at kilos. Di nagtagal ay dumating ang mga pulis. Habang inilalayo si Victor, tumingin siya kay Alexander. Hindi ko maintindihan. Pagkatapos ng lahat ng nagawa ko, why don't you hate me? Mahinahong sumagot si Alexander, because hate only creates more pain. I choose to move forward. Pagkaalis ni Victor, sumugod si Alexander kay Sofia. Nasaktan ka ba? Umiling si Sofia. Hindi, pero tinakot mo ako. Ibinaba ni Alexander ang kanyang mga mata. Pasensya na, hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Hinawakan ni Sofia ang kanyang kamay. Pumunte ka para sa akin, kahit na mapanganib. Higit pa iyon sa lahat. Sandaling nakalimutan ng makapangyarihang CEO ang negosyo, pera, at mga responsibilidad. Ang nakita lang niya ay ang babaeng nagpabago sa kanyang buhay. Gumugol ako ng mga taon sa pagbuo ng isang empire, bulong ni Alexander. Pero hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng may isang taong karapat-dapat uwian. Ngumiti si Sofia. Siguro ang pinakamalaking tagumpay mo ay hindi ang pagbuo ng isang kumpanya. Siguro ang pag-aaral kung paano magmahal. Ngumiti si Alexander, ngunit habang ipinagdiriwang nila ang kanilang tagumpay, isang bagong hamon ang naghihintay. Kinabukasan, nakatanggap si Alexander ng isang hindi inaasahang tawag. Natuklasan ng board of directors ng kumpanya ang isang seryosong problema. May isang tao sa loob ng Reyes International Group ang nagtaksil sa kanya. At sa pagkakataong ito, ang kaaway ay mas malapit kaysa sa kanyang inaakala. At dito na po, nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.